Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid, kumusta na? Sana po ay nasa mabuti at maayos na kalagayan at patuloy na lumalago ang bawat isa. Muli tayo po'y nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataong kanyang ibinigay upang tayo po'y magkasama-sama at mag-aral ng salita ng Diyos. At nais din nating batiin, siyempre alalahanin ang mga tagapakinig natin na nakikinig po na nasa traffic sa kasalukuyan, mga listeners na nasa kanilang mga tahanan sa iba't ibang dako ng Pilipinas gamit po ang radyo. At syempre mga sumusubaybay gamit din po ang internet. Mula naman po sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at mundo. At pagbati rin sa ating mga tagapakinig dyan po sa Correctional Institute for Women. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating pag-aaral. Pinag-uusapan po natin ang breakthrough at napakahalaga po ang breakthrough dahil sabi nga, paminsan hindi natin namamalaya na yung ating mga limitations na ang siyang nagdidikta ng ating vision, hanggang saan ang mararating o kaya ng ating actions, ano kaya yung ating ikikilos at maging ng ating desisyon. Naalala ko po ang isang ilustrasyon. Kung sakali daw na ikaw ay bumili o nagkaroon ng isang sasakyan na very unreliable, no? Yung bang hindi mo malaman kung makakalayo o hindi, kung makalayo, kung makakabalik. Alam nyo, may mga ganon, ano? Minsan may mga coaching ayaw mag-start, yung iba naman nag-i-start, ayaw namang huminto, no? Ngayon, kaya ko po nasabi yan, halimbawang merong magyaya, no? Uy, may sasakyan ka. Road trip tayo. Ayan. Sa palagay nyo ho, pagka kayo ay merong unreliable na sasakyan, hanggang saan kaya makakarating? Di ho ba? Napakagandang pag-isipan po niyan, mga kapatid, dahil yan ang katotohanan. Kadalasan po ay hindi natin namamalayan na yung ating pwedeng pangarapin ay dinedetermine na rin ng mga, kung tawagin natin, ay limitations sa ating buhay. Kaya kung tayo po ay bat-bat ng mga limitations, para kang merong sasakyan na, uy, biyahe tayo. Punta tayo ng norte. Ayan, halimbawa ko kay taga Luzon, nasa isip mo, naku, baka sa kabilang kanto lang, tumirik na ito, hindi pa pwede. So, in other words, yung pwedeng marating is now limited because of the limitation ng sasakyan dahil sa ito'y unreliable. Now, sa ating buhay, marami rin pong mga bagay na hindi natin napapansin na o-overlook natin kadalasan na nagkikreate po ng limitation sa ating buhay. Kagaya ng paglago, di ho ba? Sabi nga kung hindi tayo nagtayo sa isang matibay at maayos na pundasyon, yan po ay limitasyon para sa atin. Kung maalala nyo, ginamit din ng Panginoon na illustration yan. Huwag tayong magtayo ng tahanan sa isang mabuhanging pundasyon. Dahil ang mangyayari po ay pag dumating ang unos o bagyo, matatangay po ito, masisira. Di ho ba? So ayaw din natin na ganoon ang buhay natin. Na para bang tayo ay nakatindig sa isang pundasyong hindi mawari kung matibay o hindi. Hindi natin masabi kung hanggang saan ang mararating o kaya naman po ay napakaraming bagay na nagkokos ng unreliability sa ating buhay to the point na yung ating mga pangarap, potential, yung ating mararating is now limited by these things. Kaya pag sinabi nating breakthrough, ang meaning po nito is it is an act or instance of moving through or beyond an obstacle. So makikita nyo po na yung bagay na dati-rati naglilimita, humahadlang, pumipigil, ngayon po nalampasan mo ito and you're able to go beyond it. And you realize there's so much more na pwede palang marating, di ho ba? Napakagandang bagay niyan Sa Bible, halimbawa, bigyan na natin ng example.
if you remember si Moses nung tinawag ng ating Panginoon, initially, ang nasa isip po niya yung limitasyon ng kanyang buhay. Di ho ba't ang sabi niya, wag na lang ako, ako'y utal, hindi ko kaya, ako'y takot, di ho ba? And if you remember si Gideon, nung tinawag ng Panginoon, ang sabi niya, bakit ako? Wala bang iba? Ang aking pamilya ang pinakaaba sa aming lahi at ako naman ang pinakaaba sa aming pamilya. Now, pag tinignan mo ang sinasabi ng passage tungkol po dito, mapapansin mo na yung kanilang mga nakikitang limitation or perceived limitations, ang kamontik ng mag-alis sa kanila sa pribilehiyo ng paglilingkod. At paminsan yan po ang problem natin. If we do not read the Bible, embrace the promises of God, and have a relationship with Jesus, ganyan po mangyayari sa atin. Hindi natin makita yung possibilities sa perspektibo ng ating Panginoon. What we see are limitations created by our human perspective. Yung bang nalilimitahan tayo dahil lang nakikita lang natin ano yung kaya nating gawin, ano yung pwede nating marating, hanggang saan lang tayo makakarating. Yan po ang orientation ng isip natin. Kaya yung breakthrough is very important. At kagaya po ng ating natalakay nitong nakalipas, paminsan po, yung mga bagay na inaakala nating limitasyon ay pwede palang maging stepping stones to success or to further growth. Di ho ba? Napakaganda na yung mga bagay na inaakala nating limitasyon ay pwede palang maging sanhi ng paglago. Di ho ba? At isa na nga po dyan yung problema. Alam nyo, kaya ako gustong talakayin ito, lalong-lalo na itong season na ito na nagpalitang taon, kasi maraming tao ang isip ganito Kung hindi lang sana ganito, kung wala lang sanang ganoon, kung hindi lang sana nangyari, di ho ba? Yung para bang tinuldukan na natin yung ating buhay dahil doon sa mga nakikita, naiisip natin na mga limitations. So, ang tanong po ay, sa inyo bang palagay, yung mga tuldok o period na inyong nilagay sa inyong buhay, yan ba ay tinitingnan din ng Panginoon as a limitation to what He can do in your life and through your life? Maganda pag-isipan. Yan ho bang mga bagay na ating nakikita bilang limitasyon? Yan ho ba ay masasabi ho nating permanently ay dapat maging hadlang sa ating buhay at hindi na ho ba tayo lalampas dyan? Lalo na't isinasaalang-alang natin ang biyaya at kagandahang loob ng Diyos. O magandang pag-isipan. Kasi sa totoo lang, paminsan po, ang hindi natin nakikita, yung mga bagay na inaakala nating hadlang ay pwede palang maging stepping stone, as mentioned. So sa ating previous lesson, natutunan po natin yung tamang pananaw sa perspektibo ng problema. Ano po? Ano ba yung dapat na maging perspective sa problems? And we mentioned 4 things. At alang-alang sa mga either hindi na isulat o hindi nakapakinig nung unang bahagi, ito po. So, 1, trials will always be a part of our lives. Whether ikaw ay may kaugnayan sa Diyos o wala, ang problema po ay darating. Parte ho yan ng buhay. So, paminsan nasisisi natin na kasi nagtiwala ako sa Diyos, nag-commit ako, kaya nangyari ito. Pero again, mga kapatid, that may be true. To some extent, may mga problema nga naman talagang dumarating as a result of our faithfulness to God, pero hindi pwedeng lahat doon natin ituro. Pangalawa, trials prove our faith. Sobrang halaga ng pananampalataya na kailangang sukatin, subukin kung ito'y tunay. Ano po? Sapagkat ang ayaw natin mangyari, yung pananampalataya pala natin ay hindi tunay. And then number 3, trials help us to mature spiritually. Ito yung sinasabi natin na pwedeng maging stepping stone patungo po sa paglago ang ating mga trials. No, pag dumarating yan sa ating buhay, they can definitely help us to mature spiritually. So therefore, number 4, we say, trials are beneficial. Kasi pag hindi natin nakita sa ganitong perspective, yung bang parating pa lang yung problema, sabi nga, ang reaksyon ng tao napakahalaga. May mga taong umpisa pa lang parang negative na kaagad. Ang isang taong negative will not be teachable. Totoo yan. Kasi mas nangingibabaw yung fear over our teachability.
Now, kung ikaw ay positibo ang pananaw, then you will look at trials and try to understand how can I grow through these trials? What can I learn? How can I become better through these trials? Di po ba? Napakagandang katotohanan po niya. Nahaharapin natin ang mga pagsubok na mayroon pong ganyang klase ng pananaw. Now we move to another point. Yung right reaction to trials. Bakit? Well, kagaya po ng ating nasabi, kung dumating man ang problema, halimbawa, same problem to 5 different people. Parehas na problema, 5 tao ang humarap sa pare-parehas na problema, 5 magkakaibang tao. Okay, question. Ang result po ba ay parehas? Lalago bang lahat? Well, the answer is obviously no. Hindi po. Bakit? Kasi kahit pare-parehas yung problems na kanilang kinaharap at pare-parehas na may potential na ituro at ikalago sa pamamagitan ng mga problema, yung reaksyon, malaking bagay po ito. Kaya pag mali ang ating reaksyon, hindi po tayo lalago sa gitna ng mga problema. Kaya importante yung tamang reaksyon. Kaya yan po pag-uusapan natin ngayon. Ano ba yung tamang reaksyon sa gitna ng trials? Yung reaction po will determine if we will benefit from the problem or not, no? Or yung potential growth na pwedeng maranasan doon sa problems ay maranasan ba natin? Kaya keep in mind, basahin ko lang ulit yung sinabi sa James chapter 1, 2-4. Ang sabi ng passage, "Dear brothers and sisters, when troubles come your way, consider it an opportunity for great joy. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow. For when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing." Napakaganda niyan, ano? Na lalago. Sabi ko nga sa pag-aaral natin nung nakaraan, ito yung mga bagay na gusto natin, yung paglago. Kaya lang ang ayaw natin, yung proseso na nagpapalago. Yan ang problem paminsan inaayawan natin yung process that will lead to the product and yet we desire the end product. Hindi pwede. Magkasama po yan. Sabi nga ng isang author, they are two sides of the same coin. So ibig sabihin, if you want the product, you must also go through the process. Napakahalaga. So ano po ang tamang reaksyon sa trials? Ilang bagay po ang titingnan natin. Una, you need to have the right attitude. Bakit mahalaga yung tamang attitude? Kasi po, yung attitude natin will determine if we will face the trials na merong teachability as mentioned earlier. Haharapin ba natin to na tayo po ay meron ng negative outlook sa umpisa? Sabi nga ng author na si Warren Wiersbe, outlook determines outcome. So usually, pag negative ang ating outlook sa umpisa pa lang, the outcome will be negative as well. Kaya tinuturuan tayo right attitude. Now, pag pinag-uusapan ng attitude, hindi po ito nakabase sa circumstances. Ang totoo po, kadalasan ang nangyayari, circumstances dictate yung ating karakter. Di ba? Kung ano yung ugali natin, dinidikta ng circumstansya. So kung pangit yung pangyayari, pangit ang ugali. Di ba? Kaya paminsan sinasabi nila, ba't ganun ang ugali niyan? May pinagdadaanan. So ibig sabihin, halatang halata na mayroong pinagdadaanan dahil yung pangit na pag-uugali nate-trace doon sa pangit na pinagdadaanan. Now, pag sinabi nating right attitude, ang nangyayari po sa halip na yung negative circumstances ang magdidikta ng ating pag-uugali, hindi po. Yung tamang pag-uugali ang magdidikta kung paano natin haharapin yung circumstances. Kaya nga sa Philippians chapter 4 verse 4, ang sabi rito, "Always be full of joy in the Lord. I say it again, rejoice." Now, interestingly, pag inyo pong inalam ang background nitong Philippians, siguro mapapaisip kayo paanong nasabi ito ni Apostle Paul. Now, keep in mind, yung background kung bakit nasulat ang isang talata or epistle is very important. Siguro kung si Apostle Paul ay nasa beach, kumakain ng ubas, habang siya po ay nagre-relax doon,
ang daling sabihin, kayo always be full of joy. Hindi ho, nasa bilangguan siya nung sinulat ito. Ang Philippians po ay part ng tinatawag nating prison epistles. Nakulong siya. Ngayon, hindi siya nakulong dahil masamang tao. Siya po'y nakulong dahil po sa ebanghelyo. Usually, siya po'y pumupunta sa mga lugar to become a preacher, but in this case, siya po ay nag-end up as a prisoner. Now, keep in mind na sa kabila po ng kanyang pinagdaanang ito, if you go to Philippians chapter 1, you can learn a lot about right attitude. Sa halip na mag-self-pity, na usually yan po nangyayari, di ba? Pagka ikaw ay may bad attitude, yung self-pity, yan ang nangyayari. At pag meron ng self-pity, wala na. Ang gusto natin, tayo ang ministeryohan, tayo ang unawain, tayo ang abutin, tayo ang tulungan, pero hindi. Dahil tama yung attitude niya, sa kabila ng negative experience, ano pong sabi niya rito? Ang sabi niya dito sa Philippians chapter 1 verse 12, "And I want you to know, my dear brothers and sisters, that everything that has happened to me here has helped to spread the good news." O, tingnan niyo yan. Yung kanyang karanasan ay naging paraan para yung pangaral, yung salita ng Diyos, yung katuruan, yung ebanghelyo ay maipangaral. Kaya sabi niya, lahat ng nangyari sa akin dito, pati itong pagkakakulong, nakatulong sa ebanghelyo. Sa palagay niyo ho ba mangyayari yung kung nag-self-pity siya? Sa palagay niyo ho ba kung siya'y nagtampo sa Diyos at sinabi bakit naman ganito, naglingkod na nga, nagtapat na nga, palagay niyo ho ba mangyayari pa ito? Hindi po. In fact, kabaliktaran ang mangyayari. Sabi niya sa verse 14, "Because of my imprisonment, most of the believers here have gained confidence and boldly speak God's message without fear." Dalawang bagay yun eh. Yung mga hindi pa nakakakilala sa Diyos ay nakarinig ng ebanghelyo. Kasi ang isang hindi niya pumapasok before, yung palasyo. Siyempre, ikaw ay mangangaral. Usually sa marketplace po siya nangangaral. Yan ang kanyang pinupuntahan. Yan ang kanyang strategy. Pero nung nakulong siya, sabi niya sa verse 13, "Everyone here, including the whole palace guard," lahat, okay, nakakilala sa Diyos. Okay, narinig. Okay? At alam nila na siya'y nandoon because of Christ. No? So hindi man nila literally tinanggap si Kristo, but they know about Christ because of Paul's imprisonment. At yung mga mananampalataya naman ay nabigyan ng encouragement. No? Kakaiba kasi iniisip ko yung senaryo na ito. Siguro nung hindi pa siya nakukulong, panayang hamon niya na maglingkod kayo. Nung nakulong, saka nagkusa. Kasi nakita po nila kung paano niyang hinaharap yung kanyang negative experience na merong positive attitude because of his joy in the Lord. So, kaya nga, ito pa, ang masaklap dito, may nangaral to continue his ministry. Dahil nakita nila, nakakulong siya, so sabi nila, ipangaral natin para hindi mahadlangan yung ebanghelyo. Yung iba naman nangaral para lalo siyang mapahamak, lalo siyang maigiit sa bilangguan. Pero sabi ni Paul, verse 18, "But that does not matter. Whether their motives are false or genuine, the message about Christ is being preached either way. So I rejoice. And I will continue to rejoice, for I know that as you pray for me, and the Spirit of Jesus Christ helps me, this will lead to my deliverance." Tingnan nyo yun, right attitude. Kaya paminsan, nauuna sa atin yung maling attitude, negative agad. So ang resulta, sa halip na maging sensitive and makita natin yung mga godly opportunities, we become blind to these things because we focus on self. Si Apostle Paul had all the reason to focus on himself and tell God, "Lord, ano ka ba naman? Nangaral na nga eh. Sumunod na nga eh. Bakit naman nakulong ako?" Kung ganyan ho inisip niya, he will not see the opportunities right before him. Pero dahil alam niya na ang Panginoon ang mag-iingat sa kanya at wala siyang ginagawang masama, naging masunurin siya kahit sa loob ng bilangguan. As a result, ayan nga, marami po ang na-encourage, nakarinig ng salita ng Diyos, at sila po ay nagkatulong-tulong sa lalong pagpapalawig ng ebanghelyo.
So, number 1 is right attitude. Kumusta po? Pag humaharap kayo sa problem, anong klaseng attitude ang nakikita? Pangalawa is right recourse. Ano yung ginagawa natin pag tayo po ay merong problema? Ano yung takbuhan natin? Alam nyo, dyan talaga makikita kung sino pinagtitiwalaan natin. Paminsan po, yung maling tinatakbuhan, o ang tawag ng iba yung pattern of resort, yung maling mga pagkilos natin sa gitna ng mga problema, lalong nagpapalala sa problema. Merong author na nagsabi na life is 10% of what happens and 90% of how we respond or how we react. Totoo yun Paminsan may mga reaction tayo na nagpapalala sa sitwasyon. Di ba? Kaya paminsan yung ibang tao, may problema, dahil sa problema, nag-inuman, okay, o kaya ay sa galit, sa problema, gumawa ng hindi maganda. And later on, you create another problem. So yung problema mo, nagmumultiply. Dahil mali-mali yung reaksyon. Yung mga reaksyon na yon, lumilikha ng panibagong problem. So tinuturuan tayo, anong dapat gawin pag may problema? Ang sabi ng Philippians 4:6-7, do not worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then, you will experience God's peace which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. So nakita niyo po yun, tinuturuan tayo ano gagawin. Sa halip na mag-alala, sa halip na kumilos ng mali at kung saan-saan tayo mapunta, pray. Tell God what you need. Pray about everything, ang sabi ng passage. So right attitude, right recourse, and then right resolve. Alam nyo yung tinatawag na pre-decision is also very important. Ang ibig sabihin niyan, yung bang meron ka ng maliwanag na gagawin pag dumating ang isang partikular na sitwasyon. Kasi paminsan po, pag hindi ito maliwanag sa atin, alam nyo, ang emosyon ng tao nagtutulak sa atin sa kung ano-anong desisyon Kaya nga sabi nga ng mga counselors, di ba? Pagka ikaw ay may problema, either sobrang saya mo o kaya sobrang lungkot o kaya sobrang unstable ng emotions, huwag kang gagawa ng major decision sa mga panahong yon kasi nakakalamang sasablay yung kapasyahan mo. Di ba paminsan? Bakit mo ginawa? Kasi nag-aalit ako. Bakit mo ginawa? Kasi malungkot ako. Bakit mo pinayagan? Kasi ang saya ko. Di ba? So, minsan po nakagagawa tayo ng mga ganon. So, anong marapat gawin? Ang sabi sa Philippians 4:8-9, and now, dear brothers and sisters, one final thing. Fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. Verse 9, keep putting into practice all you learned and received from me. Everything you heard from me and saw me doing, then the God of peace will be with you. Ang ganda nun, Yung bang kung ano yung tama, marangal, mabuti, maayos, yun ang pag-isipan. Dahil sa totoo lang, naalala ko yung isang illustration, Pag meron ka daw bit-bit na isang tasang kape at may nakabangga sa'yo, obviously, ang tatapon mula sa tasa, kape. Bakit? Kasi yun ang laman So, ganun din sa tao. Kung ano yung laman ng puso at isip natin, yan ang lumalabas pag tayo nasasalig. Kaya nga mahalaga na punuin ang isip natin kung ano yung marangal, kung ano yung tama, kung ano yung makabuluhan, kung ano yung kapuri-puri sa Panginoon. So that when the time comes na may mga challenges, mas maaayos na bagay ang lilitaw sa ating buhay. So dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Dito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.